Hey, hey, hey! Kumusta mga kaibigan? DJ Serene here, and as always, I'm so happy to be spending this time with you. Alam ko medyo madalas akong magdala ng kwento ng pag-ibig na may saya at minsan may kasamang lungkot. Pero minsan, yun ang buhay, di ba? Puno ng unexpected na mga pangyayari na magbibigay ng saya, tapos may mga sandali din na magbibigay ng sakit. Ngayon mga kaibigan, meron tayong kwento na sigurado ako magbibigay sa inyo ng iba't ibang emosyon. Si Ana, isang babaeng matatag, puno ng pangarap at minahal ng todo ng isang tao. Pero ano nga ba ang mangyayari kapag ang mga pangako ng pag-ibig ay nasubok ng mga pagdududa at pagbabago? Tara, samahan niyo akong alamin ang kwento ni Ana. Maghanda kayo kasi hindi ito magiging madali. Pero sigurado akong sa bawat hakbang ng kwento nito, may matututunan tayo. Let's get into it. Hi DJ Serene, ako po si Ana. Lumaki ako sa isang maliit na bayan, kasama ang mga magulang ko at dalawang nakababatang kapatid. Panganay po ako, kaya't hindi ko maiwasang magtangkang maging mabuting halimbawa para sa mga kapatid ko. Alam mo yung pakiramdam na kahit bata ka, ikaw na yung inaasahan ng lahat? Ganun po ang pakiramdam ko. Nung pumasok ako sa kolehiyo, nag-aral ako sa Maynila. Kinuha ko po ang kursong Business Management. Hindi po madali, pero nanghihikayat pa rin ako. Natapusin ko yon kasi gusto kong maging proud ang pamilya ko sa akin. Ang saya ko nung matapos ko yon. At syempre, sobrang saya din ng parents ko. After graduation, nakahanap ako ng trabaho sa isang malaking kumpanya bilang marketing officer. Sabi nga nila, maganda ang posisyon ko ngayon. Pero sa totoo lang, ang laging nasa isip ko ay kung paanong lahat ng pagod at sakripisyo ko, ginagawa ko yun para sa pamilya ko. Yung mga magulang ko, sila ang pinaka-importanting tao sa buhay ko. Hindi ko kayang pabayaan sila kaya't kahit gaano kabigat ang trabaho, kaya ko pa rin dahil sa kanila. DJ Serene, siguro nga ay parte ng tadhana ang lahat ng nangyari sa buhay ko. Paano nga ba kami nagkakilala ni Mark? Hindi ko alam kung dahil ba sa pagkakataon lang or talagang itinadhana kami para magtagpo. Ang alam ko lang, siya ang unang lalaki na nagpakita sa akin na hindi ako nag-iisa sa lahat ng pinagdadaanan ko. Nakita ko siya unang beses sa university library nung first year ko. Kasama ko ang mga libro, syempre nag-aaral ako para sa isang malaking exam. Hindi ako yung tipong madalas makipag-socialize. Kaya naman mas focus ako sa pag-aaral kaysa makipagkwentuhan. Pero sa araw na yon, hindi ko talaga magawang mag-concentrate. Pagka-stress na stress ako, at parang ang bigat ng mundo. Nung tumayo ako para mag-stretch, aksidenteng nabangga ko siya. Si Mark. Akala ko noon, baka isa lang siya sa mga typical na lalaki. Mabilis, palaging may ginagawa, at parang hindi interesado sa kung anong nangyayari sa paligid. Pero nung nagsimula kaming mag-usap, iba ang pakiramdam. Si Mark pala, napakabait. At hindi ko alam kung bakit, pero parang lahat ng nararamdaman ko, naiintindihan niya. Mark came from a family of professionals. Ang tatay niya, isang doktor. At ang nanay naman niya, isang teacher. Malayo ang buhay namin, DJ Serene. Siya, lumaki. Sa Maynila ako naman laking probinsya. Pero sa lahat ng pagkakaibang yun parang wala nang hadlang. Parang ang lahat ng bagay ay naging tama nang magsama kami. Siya ay nag-aaral ng engineering noon at kitang-kita mo sa kanya ang passion niya sa mga pangarap niya. Sobrang admire ko siya noon. Hindi lang sa kung anong narating niya, kundi sa paraan kung paano niya pinapakita ang mga pangarap niya sa buhay. Hindi ko alam kung paano, pero sa kanya ko na lamang naramdaman na may lugar ako sa mundo. He made me feel heard.
He made me feel important. Hindi kami nagmadali, DJ Serene. Nagiging magkaibigan muna kami bago kami naging magkarelasyon. Siguro, kaya ganun kami ka-genuine. Kasi hindi kami nagmamadali. We would study together, have meals after school, and just talk about life. Wala kaming pressure, walang expectations. Basta kami kung anong meron kami, yun lang. Laking pasasalamat ko kasi sa kanya ko natutunan na hindi kailangan magmukhang perfect ang lahat. Sabi ko nga, kung may mga moments na masaya lang kami sa simpleng bagay, hindi ko na kailangan pang hanapin pa ang higit doon. DJ Serene. Sa 6 na taon ng relasyon namin ni Mark, hindi ko na mabilang kung ilang beses na kami nagsimula sa mga simpleng usapan hanggang sa mga malalalim na talakayan tungkol sa buhay, mga pangarap, at pati na rin sa mga takot at kabiguan namin. I think that's what I love the most about us. Yung kahit ang hirap ng mga problema, we always found a way to make things work. Pero, alam mo, DJ Serene, hindi lang puro usapan ang nagpapatibay sa amin. It's the quiet moments too. Yung mga simpleng pag-upo sa tabi ng bawat isa. Walang kausap, pero ramdam mo ang presence ng isa't isa. Yung mga gabi na magkasama kami, natutulog sa parehong kama. At sa kabila ng mga problema, nararamdaman ko pa rin yung yakap niya. Yung tahimik na pagmamahal na walang masyadong sinasabi. Pero puno ng mga di mabilang na mensahe. I guess that was always our comfort. Being near each other, kahit na hindi kami nag-uusap ng madalas. There were nights na wala kami ibang ginawa, kundi magluto ng dinner together. Nakaupo kami sa table, magka-holding hands, nagkikwento tungkol sa araw namin, tapos bigla na lang siyang magbabalat ng prito na patatas. Tapos tatawa kami ng malakas kasi puro kalokohan ang pag-uusapan namin. It was those quiet, intimate moments that made me realize na hindi ko kayang mabuhay na walang Mark sa buhay ko. Meron din mga oras na wala kaming ibang ginawa kundi maglakad-lakad sa park, hands in hand, walang sinasabi, pero parang kami lang, dalawa ang nandun sa mundo. Hindi kami nagmamadali. We would walk around the park, at minsan tinitigan ko siya, and it was in those silent moments na I felt the most loved. Sobrang special sa akin ang mga gabi na magkasama kami, yung tipong kahit magkasunod kaming natutulog ni hindi kami nag-uusap, pero alam mong may pagmamahal na naroroon. Hindi ko siya masabi nun, pero sa bawat oras na magkasama kami, ang dami kong nare-realize na walang kasing halaga ang mga maliit na bagay sa relasyon. Yung mga simpleng sandali na hindi mo na kailangan ng maraming salita. Siguro, yun nga, DJ, Serene sa simula, akala ko ang lahat ay laging magaan. Pero sa mga intimate moments na yon, dun ko na lamang na-realize kung gaano kalalim ang pagmamahal namin sa isa't isa. It wasn't just about grand gestures or big moments, but about being there for each other kahit sa mga tahimik na pagkakataon. DJ Serene, 6 years. 6 na taon. Alam ko, maraming tanong ang pumapasok sa isipan ko noon kung magtatagal ba kami ni Mark. Pero sa bawat taon na lumilipas, lalo ko siyang minahal. Alam ko, may mga ups and downs pero parang lagi kaming nagkakaroon ng paraan para ayusin ang lahat. I guess that's the beauty of love. Hindi lang puro saya at kaligayahan. Ang love, it's about choosing to be there for each other, even through the hard times. Isa sa mga pinakapaborito kong alala sa aming relasyon ay ang proposal ni Mark. Hindi siya ganun kagrande. Pero sa aking mga mata, iyon na ang pinakamagandang tanong na narinig ko sa buong buhay ko. That night was something simple, yet perfect in its own way. It all started when we were at our apartment after a long week at work. Pagkatapos ng mga busy na araw,
we decided to just stay in. Nasa bahay, lang kami nakaupo sa sofa, magkatabi. Wala kaming ibang ginawa kundi magluto ng simpleng dinner, tapos magkwentuhan. Pero habang kumakain kami, may isang sandali na parang may naramdaman akong kakaiba sa hangin. It was like the world slowed down, and everything felt so real. It was in that moment that Mark just looked at me, with eyes full of love, and he didn't say anything for a while. I felt my heart race. Sabi ko sa sarili ko, ano kaya ito? Bakit parang may hinihintay akong mangyari? And then, he took my hand, and in the most gentle way, he whispered the words I had been longing to hear. Anna, will you marry me? Nung narinig ko yun, hindi ko agad alam kung anong isasagot ko. I was overwhelmed. I knew I loved him, but in that moment, I felt a mix of emotions. Happiness, surprise, excitement, and even fear. Fear, because I knew that from this moment on, everything would change. Pero hindi ko na kayang mag-hesitate. I said yes, and it felt like my heart was ready to burst. I kissed him right there, in our little apartment, and that kiss was like a promise to always be there, through every challenge, through every joy. We kissed, not just as lovers, but as partners in life, ready to face everything that the future held. Wala na akong masabi, kundi, yes, yes, Mark, yes. It was a moment of pure joy, and I could feel his love even in the way he held me that night. But it wasn't just about the proposal. Sa mga sandaling iyon, naalala ko ang mga unang taon namin ni Mark. Ang mga tahimik na gabi na magkasama kami, na parang ang mundo ay kami lang dalawa. Sa mga gabing iyon, matutulog kami magkasama, at kahit tahimik lang, ramdam ko na andun siya, para sa akin. I remember the first time we made love. That was one of the most intimate moments of my life. It wasn't just about the physical pleasure, but about the connection we shared. When we made love, I felt like it was a culmination of all the love we had built, all the trust, all the emotions that we shared over the years. His touch was tender, but full of passion. Ang mga halik niya, hindi lang basta halik, kundi bawat isa ay puno ng pangako at pagmamahal. It felt like time stood still, and the world outside didn't matter. Kami lang dalawa ang naroroon. The intimacy we shared wasn't just physical. It was emotional, spiritual. Sa bawat sandali, I knew that I wasn't just giving my body to him, but my heart, my soul. We were in sync, connected in ways that words couldn't explain. It wasn't just about the act, it was about the bond we formed. At that moment, I knew we were ready for forever. That night when he proposed to me, it was like everything we shared in the past 6 years came full circle. All the laughter, the tears, the quiet moments, and the passionate ones, they all led to that one unforgettable moment. I knew that no matter what the future held, Mark and I were meant to be together. I said yes because I couldn't imagine my life without him. He was my home, my love, my partner, and now my fiancé. And as I kissed him again, I knew that this was just the beginning of another beautiful chapter in our lives together. DJ Serene. Akala ko talaga, DJ, nung nag-propose si Mark, tapos na ang mga problema ko. Parang lahat ng bagay ay magiging magaan. At ang mga tanong tungkol sa future namin ay may mga kasagutan na. Pero hindi ko inaasahan na pagkatapos ng proposal, magsisimula ang mas malalaking problema na hindi ko kayang ipaliwanag sa sarili ko.
Simula nang magkaproblema kami sa trabaho, unti-unti ko nang napansin na si Mark ay naging mas abala. Pero hindi lang sa trabaho. Parang may iba siyang ginugugol na oras na hindi ko na siya makita. Noong mga unang buwan, sabay kami ng mga lakad, mga simpleng dinners, mga tawanan sa mga late night calls. Pero sa mga sumunod na linggo, naramdaman ko na parang unti-unti kaming lumalayo sa isa't isa. Alam mo, DJ, nung minsang umuwi ako galing sa office, nakaramdam ako ng hindi maipaliwanag na kaba, na parang may hindi tama. Pagpasok ko sa bahay, nakita ko si Mark na nakatanggap ng isang message sa phone niya. Ang pangalan na nakalista sa screen ay hindi ko kilala. Parang may kabuntot na hindi ko kayang ipaliwanag na takot. I didn't want to jump to conclusions, DJ. I thought to myself, baka nga naman ako lang ang sobrang overthinking. Pero hindi ko na kayang balewalain ang mga sunod-sunod na incidents na nagbukas ng mga tanong sa akin. Bawat gabi na magkasama kami, si Mark ay malayo sa akin. Hindi na kami katulad ng dati na magkasama at nagkakasiyahan. Parang ang presensya niya ay hindi na ang mismo ang dating Mark na nagbigay saya sa akin. Dati kapag siya ay pagod, gumagawa siya ng paraan para magkaroon kami ng oras para mag-usap. Pero ngayon, parang hindi ko na siya kayang kausapin. Parang ang mga gabi namin ay naubos na sa pagtulog at hindi na kami nakakapag-bonding. Parang ang bawat araw ay walang koneksyon, at ang bawat kwentuhan ay nagiging pilit na lang. I started to feel like I was losing him, but I couldn't understand why. Minsan kapag magkasama kami, tinitignan ko siya at iniisip ko kung bakit siya ganito. Kung bakit siya hindi na masaya o kung may nangyayari bang hindi ko alam. Hindi ko siya tinanong agad kasi baka mali ang hinala ko. Pero deep inside, may nararamdaman akong kakaiba. Ang mga simpleng bagay na dati ay automatic. Yung mga tawanan, mga halik at mga kwento ng mga araw, wala na. Hanggang isang araw, nakita ko na naman ang pangalan ng ibang babae sa kanyang phone at hindi ko na kayang pigilin ang nararamdaman ko. Ang mga senyales, ang mga pagkukulang na matagal ko nang pinapalampas ay nagiging sobrang dali nang makita. Hindi ko na kayang magsinungaling sa sarili ko. Hindi ko na kayang ipagpaliban ng tanong na matagal ko nang gustong itanong. I loved Mark so much. Pero may isang bagay na patuloy na naging sagabal sa pagmamahal ko sa kanya. Sa mga huling linggo, lalo ko nang napansin na may mga hindi na siya ginugol na oras sa akin. Parang palaging may mga dahilan kung bakit hindi siya makakauwi or makakasama ko. I knew he was busy, but this wasn't just about work anymore. I confronted him about the messages I saw from the other woman, pero he just brushed it off. He said it was nothing, na baka misunderstanding lang. But deep inside, I knew something was wrong. It felt like the love we once had was fading. Ang mga simple halik na dati ay parating na riyan. Ngayon ay parang hindi na siya naglalakas loob magpakita ng affection. And then one day, I received a call that I never expected. I thought it was just another routine conversation, but it was the woman herself. She said, "Hi, Anna, I know this might be difficult to hear, but I have to tell you something. I'm pregnant, and the father is Mark." I felt like the floor dropped beneath me. Parang ang lahat ng mga pangarap na itinayo namin ni Mark, ang mga plano para sa hinaharap, ay naglaho ng parang bula. Ang mga salitang "I'm pregnant" ay paulit-ulit na bumabalik sa utak ko. Si Mark, ang lalaking pinangarap kong makasama, habang buhay ay may iba palang buhay at may ibang taong ipinalit na sakin. My heart shattered, DJ.
Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang lahat ng ito. Sa mga panahong iyon, hindi ko kayang magsalita. I wanted to scream, cry, and ask why, pero alam ko na sa bawat tanong ko, wala nang kasagutan. Wala na akong maasahan mula sa kanya. When Mark came home that night, I didn't know what to say. His eyes met mine, and for the first time, I saw him broken. But it wasn't just guilt that I saw. It was something deeper, something I didn't want to face. He didn't even try to explain. He didn't try to apologize, as if he knew that words wouldn't fix what he did. I asked him if it was true, and he admitted it. "Yes, Anna, I got her pregnant," he said. His words felt like a slap to my face. My worst fears were real. Ang mga pangarap namin, ang mga plano namin, ang lahat ng mga sakripisyo namin, lahat ng iyon ay nasira dahil sa isang pagkakamali na hindi ko kayang patawarin. Tears streamed down my face, but I couldn't stop them. I didn't know how to react anymore. I loved him, but the man in front of me was not the same man I once thought would be my forever. His betrayal was too deep, too painful, and in that moment, I realized that I had to let go. "I can't do this anymore," I whispered, my voice breaking. "I can't stay in a relationship where trust has been broken. I loved you, but I can't keep pretending that everything is okay when it's not." It was the hardest decision of my life, DJ. It was not out of anger, but out of love. Love for myself. I knew I couldn't keep holding on to something that was never going to be the same again, Mark cried, begged me to stay, but I couldn't listen anymore. I couldn't be with someone who betrayed me in the worst possible way. I walked away, DJ Serene. I walked away from everything I thought was my future. I walked away from the love I thought would last forever. It was painful. Sobrang sakit. Pero, sa bawat hakbang na iniiwasan ko si Mark, alam ko na ginagawa ko ang tama. I had to walk away for my own peace of mind, for my own future. I knew that it wasn't going to be easy. Ang magpatuloy sa buhay ng mag-isa, na wala ang taong akala ko'y magkasama kami ay isang malaking hamon. Pero ang sakit na naramdaman ko ay nagbigay daan para magising ako at makita ang tunay na halaga ko. It was over, DJ. Ang relasyon namin ni Mark ay natapos na. It was a painful goodbye, but I knew it was the only way for me to heal and move forward. Ang mga pangarap namin na magsama sa habang buhay ay nauurong. But I had to let go. I had to choose myself. And that's what I did. Noong mga unang linggo pagkatapos ng breakup, pakiramdam ko ay parang may pader sa harap ko na hindi ko kayang gibain. Ang sakit na dulot ng pagkawala kay Mark ay hindi basta-basta nawala. Minsan, naiisip ko kung bakit ko pa pinilit maging masaya kung sa kabila ng lahat nasaktan pa rin ako. But I realized that healing isn't linear. It's a process, sometimes slow, sometimes fast, but always moving forward. I started focusing on myself. I worked harder in my career, pumunta sa mga lugar na matagal ko nang gustong makita, at inalagaan ko ang sarili ko, emotionally and physically. May mga nights na tinanong ko ang sarili ko kung may mali ba akong ginawa sa relasyon namin ni Mark, kung may mga signs ba akong hindi nakita. Pero natutunan ko na kung may pagkukulang man, hindi ko na dapat itagilid ang sarili ko. Hindi ko na kailangan patunayan na ako ang tama. Pero DJ, ang pinakamabigat na part ay nang malaman ko na si Mark, magpapakasal na pala sa ibang babae, si Ella. Siya yung babae na siyang naging dahilan kung bakit nagbago si Mark
at hindi ko alam kung anong nararamdaman ko nung nalaman ko ito. Sobrang sakit. Nalaman ko ito mula sa isang mutual friend. At the moment, parang bigla na lang akong nawalan ng lakas. Dumaan ang mga linggo at tuluyan kong nakalimutan na ang mga saloobin ko tungkol kay Mark. Naisip ko na hindi ko na siya kayang kontrolin. Hindi ko na siya kayang alagaan. At lalo na, hindi ko kayang maghintay ng isang lalaki na hindi ko na kayang ituring na akin pa. At dun ko naramdaman na maybe it was truly over. So when the wedding happened, I was not surprised. But still, it hurt. Ang dating kami ay hindi na kami. They looked so happy, and while part of me felt like I should have been there, a bigger part of me realized that my time with Mark had ended. This chapter had closed, and all I could do was pray for their happiness, kahit na may mga sugat pa sa puso ko. I didn't attend the wedding, but I was informed by people close to me that it was beautiful. It felt like a dream. Sobrang hirap pa rin tanggapin, pero siguro, eto na talaga ang tawag ng buhay. Hindi kami destined to be together. Siya at si Ella ay may bagong buhay na, at ako naman ay kailangan magpatuloy sa sarili kong buhay. During that time, it was hard to look at my phone or go on social media because I saw all the pictures of their wedding. I couldn't escape it. I thought it would be easier after the months had passed, pero hindi pa rin. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ito, pero natutunan ko na lang na mas mabuti siguro na hindi ko na lang sila habulin. But despite everything, DJ, I realized something so important during those moments. Ang pagmamahal ko kay Mark ay hindi na siya ang magbibigay ng halaga sa buhay ko. Ang halaga ay mula sa loob ko. Sa kung paano ko pinili na magpatuloy, magpatawad, at tanggapin ang nangyari. So, I focused on myself more. Nakita ko na masaya akong unti-unting bumangon. Kahit may mga araw na hindi ko kayang maging okay. Natutunan ko na sa buhay, hindi lahat ng bagay ay magiging ayon sa plano natin. Pero yun ang nagpapalakas sa atin. Ang sakit, ang mga pagkatalo, at ang lahat ng iniwasan kong emotions ay naging bahagi ng growth ko. And now, DJ, I can say that I'm no longer angry. Hindi ko na kailangan maghigante. At hindi ko na kailangang magtanim ng galit sa puso ko. Kasi, kahit pa naroroon siya sa buhay ng iba, natutunan ko na mas mahalaga na ako ay magpatuloy at mag-focus sa sarili ko. Hindi ko na kailangang hanapin pa ang kasagutan sa mga tanong na walang sagot. Ang sagot na lang ay nakatago sa sarili ko, sa pagpapatawad, at sa pagmamahal sa sarili ko. Yes, it still hurts sometimes. Pero ngayon, natutunan ko ng tanggapin na ang mga bagay na nangyari ay para magbigay daan sa bagong simula. Sa bagong pag-asa na hindi ko kayang makita noon. Siguro, sa dulo ng lahat ng ito, may magandang bagay na naghihintay sa akin. Sa buhay na ngayon ay nagsimula na akong magtakda ng mga bagong pangarap, mga bagong hakbang. Sa bawat pagkatalo, may pagkakataon na muling magsimula. Matapos ang lahat ng nangyari, feeling ko I'm finally ready to move on and start something new. Hindi ko pa rin nakakalimutan ang mga bagay na nangyari, pero natutunan ko na kailangan ko na bitawan ang mga nakaraan para makapaglakbay ako patungo sa aking hinaharap. Nung una, akala ko hindi ko kakayanin. Para bang lahat ng kilig at saya sa buhay ko ay nauurong, at hindi ko na alam kung paano magsimula ulit. Pero may mga moments na parang pinipilit ko lang, kahit ang sakit ay hindi pa rin nawawala. I've been through so much, DJ. Yung mga pagsubok ko sa relasyon namin ni Mark, yung paghahanap ko ng sarili ko, yung mga nights na iyak lang ako ng iyak. Hindi madaling maghilom. But then, one day,
something changed. Hindi ko alam kung paano or kailan, pero natutunan kong tanggapin ang nangyari. Hindi ko na itinuturing na isang pagkatalo ang pagkasira ng relasyon namin. Sa halip, it's a learning experience. Kung may natutunan man ako, ito ay ang magpatawad, hindi lang sa ibang tao kundi sa sarili ko. I had to stop blaming myself. I had to stop thinking that I could have done something differently. Because the truth is, sometimes things just don't work out the way we expect. And then, there was James. He entered my life at a time when I wasn't looking for anyone. He was a friend, a colleague I met through work. Simple lang siya, hindi katulad ni Mark na may mga grand gestures. Pero si James, he just made me feel heard. Hindi siya demanding, hindi siya mabilis magbukas ng sarili niya, pero sa mga simpleng moments na magkasama kami, I started to feel that spark again. At first, it was just small talk. Lunchtime together, kwentuhan about work, and how our days were. I found comfort in his presence. He wasn't trying to rush anything. Hindi katulad ni Mark na minamadali ang lahat. With James, everything felt natural. He never pushed me into something I wasn't ready for. He gave me time. He respected my space. And slowly I started to open up. Sinabi ko sa kanya na I had just gone through a breakup and that I wasn't looking for a relationship. He understood, and he never made me feel pressured. We started spending more time together. We'd go out for coffee, sometimes watch a movie, or just go on long walks. Hindi ko inaasahan na ang mga simpleng moments na ito ay magpapabago ng pananaw ko sa buhay at sa pagmamahal. James was different. Wala siyang kasaysayan ng mga pangako na nasira. Wala siyang mga baggage na katulad ng kay Mark. He was just him. And that was enough for me. One day, habang naglalakad kami sa isang park, tinanong niya ako, "Are you ready to love again?" Hindi ko agad nasagot, pero naramdaman ko na sa puso ko, yes, I was ready. Hindi sa ibig sabihin nito ay nakakalimutan ko si Mark o nabigla akong magmamadali. It just meant that I was ready to open my heart again, this time with someone who respected me and my past. DJ, hindi ko pa alam kung ano ang magiging kinabukasan ko with James. Pero ang alam ko, he's someone I'm willing to take things slow with. I'm not rushing into anything. But for the first time in so long, I felt like I was ready to embrace the possibility of love again. Hindi ko na iniisip kung may mga pagkakamali akong nagawa sa nakaraan. Wala na akong hinihintay na kasagutan mula sa ibang tao. Ang tanging hinihintay ko ngayon ay ang magpatuloy sa bagong kabanata ng buhay ko, kasama ang mga bagong pangarap, mga bagong kaibigan, at siguro isang bagong pag-ibig. I can't say that everything is perfect now, DJ, pero I can say that I've learned to find peace within myself. Siguro, I haven't completely forgotten about everything that happened with Mark. Pero natutunan ko ng tanggapin na ang nangyari sa buhay ko ay parte ng growth ko bilang tao. I've become stronger. I've become more open to new experiences. And I've become more focused on what I want for my future. So this is it, DJ. The new chapter has begun. And I'm ready to see where it will take me. Hindi ko na kailangan maghintay ng grand gestures. Ang mahalaga, ako ay nandyan na at handa na akong magpatuloy, magpatawad at magpamahal sa sarili ko at sa iba pa. I know that life is not perfect, but at least I know that I'm walking forward
one step at a time. Mga kaibigan, minsan hindi natin alam kung saan tayo dadalhin ng ating mga desisyon. Pero isang bagay ang sigurado. Sa bawat hakbang natin, natututo tayong maging mas buo, mas matatag, at mas handa sa mga bagay na darating. Anna's journey is a reminder that even after heartbreak, there's always a chance for a new beginning. And in that beginning, we rediscover who we are and what we're truly capable of.